Hallelujah, Hallelujah. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genezaret. Pinagkakalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makaranig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hinilin kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang magpatulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nanggigilala siya at ang kaniyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayoy, mamamalakaya ka na ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa pagtawag ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga kauna-unahang mga apostol o alagad. Narinig natin, tinanong muna ni Jesus
kung kamusta ang panghuhuli nila ng mga isda. Malungkot na sinabi ni Simon na wala silang huli sa maghapon nilang pagtatrabaho. Kaya't si Jesus mismo ang nag-utos na ihagis ang lambat sa tubig. Sa puntong iyon, agad-agad dumami ang mga isdang nahuli at umabot pa ito sa puntong halos lumubog na ang bangkang kinalalaunan. Dahil sa nakitang kababalaghan sa pagdami ng isda, si Pedro mismo nagwika kay Jesus, "Layuan po ninyo ako," sapagkat itinuturing niya ang kaniyang sarili bilang makasalanan. Ngunit ano ang tugon sa kanya ni Jesus Nazareno? "Sumunod ka sa akin, huwag kang matakot, at simula ngayon, ikaw ay gagawin kong mamalakaya ng tao." Kung inyong mapapansin, mga kapatid kay Kristo, sa harap mismo ni Jesus Nazareno, naramdaman at inamin ni Pedro ang kaniyang pagiging hindi karapat-dapat. Dahil sa harap ng Panginoon, wala tayong pwedeng maitago. Ang pag-amin sa ating mga kasalanan ay hindi kahinaan. Subalit, ito ay isang katapangan. Uulitin ko po mga kapatid, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang pag-amin po ng ating mga kasalanan ay hindi isang kahinaan, kung hindi ito ay isang katapangan. Nais ng Diyos na makita natin ng buong pagpapakumbaba ang lahat ng ating mga pagkukulang, at sa pamamagitan na rin ng ating kahinaan, ito ay ginagawang kalakasan ng Diyos dahil sa Kaniyang awa at habag. At sa pamamagitan ng ating kahinaan, tayo ay nagiging malakas dahil sa Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil tayo ay mahusay, kung hindi dahil ang Diyos ay sadyang mabuti at mahabagin, at tanging Diyos lamang ang makakapagpabago sa atin kung papayagan natin siyang kumilos sa ating buhay. Marami sa atin nais magbago, ngunit hindi nakikipagtulungan sa grasya ng Diyos. Marami sa atin nais baguhin ang sarili, ngunit hindi naman hinahayaang kumilos ang Diyos sa kaniyang buhay. Tanging sarili pa rin niya ang kaniyang pinakikilos. Kung nais nating magbago, dapat binibigyan natin ng pagkakataon upang ang Diyos mismo kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pakikipagtulungan sa kaniyang grasya. Kaya mga kapatid, ganito ang pagpapatotoo ni San Pablo. Minsan niyang sinabi niya, "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako ay hindi karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan. Ngunit
dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ako ay naging apostol. Tayong lahat po makasalanan. Subalit sa pagiging makasalanan natin, hindi tayo nahihiyang magdasal, magsimba, dahil alam natin kung tayo'y magpapakumbaba, tayo'y patatawarin ng Diyos. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayong lahat ay Kaniyang binabago. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan, kagaya ng naganap sa Ebanghelyo, puso ang basihan ni Jesus sa pagpili ng Kaniyang mga alagad. Ang mga apostol, lahat sila hindi karapat-dapat sa kanilang paglilingkod. Subalit, sila ay ginawang karapat-dapat dahil lubhang mabuti ang Diyos. Ang mga apostol may pusong handang makinig sa kalooban ng Ama. Kagaya nila, tayo din naway magkaroon ng pusong handang maglingkod sa kapwa. Pusong handang makipagtulungan sa Diyos at pusong hahayaan ng Diyos na kumilos sa ating mga buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.